gusto ko itong usapan na ito sa aming nga. medium chikahan. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan na Talakayan Showbiz Edition. At ang pag-uusapan natin ay talaga namang deserving na matawag na Asian Opa. Correct. Ang pagkagwapo-gwapo, ang tangkad, ang yaming-yami na si Darren Espanto, na di umano, ang mga bagong apple of the eye daw ay si Jillian Ward, at totoo nga bang siniship na rin sila ni Kailin Alcantara? Saan pa sila muna nagkakita ni Jillian Ward, ni Darren Espanto, kaibigan Glenn? Ano nan? Si Darren Espanto at si Jillian Ward, saan niya nakita? Yung Jillian Ward kasi, di ba, nung nag-guest si Jillian, kasama si Jillian doon sa mga kapuso artist na nag-guest doon sa first day ng It's Showtime sa GMA. So nakita ni Glenn. Naging magka-partner sila sa segment. So in a way, na-smitan si Darren kay Jillian, nagandahan. Parang yun ang itinutokso sa kanya. Nagandahan. Nagandahan daw si Jillian kay ano. Ayan. Nagandahan si Darren kay Jillian. Maganda naman talaga si Jillian. Oo, in fairness naman. At pareho silang kumakanta, bagay sila. Yes. Ito naman si Kailin Alcantara. Paano naman sila napasok sa shipping? Si Kailin naman, actually hindi na bago para kay Darren. Kasi alam ko, nung nasa ABS pa si Kailin, parang meron ng ganong shipping na nangyayari. So parang since nung umalis si Kailin, naging kapuso. Oo. Parang natigil yun, di ba? And ngayon, parang nabuhay ulit yung shippers nila dahil yung yung mga shippers nila dahil nag-guest. Yung guest si Kailin sa It's Showtime na nandun din si Darren. Okay. Oo. So, ang mga shippers, nagdala-dala na naman ng mga kanilang banderita. Tarpaulin kung mga tarpaulin. Para ipakita ang suporta sa ang Kairen. Ship. Wow. So, hindi naman kaya itong pinapakitang pagkagiliw ni Darren Espanto kay Jillian Ward at kay Kailin Alcantara. At ang pagkasabi niya rin sa isang panayam na best friend niya lang, si Cassandra Legaspi. Ang siyang dahilan kung bakit quote-quote ganyan si Cassie ng isa ng Olivia Rodriguez song at ang kanyang nanay na si Carmina Villarreal ay may mga cryptic post din. Sa tingin mo ba, kaibigan Glenn, itong mga ginagawa ni Carmina at si Cassandra ay para kay Darren Espanto? Hindi ko naman masabi. Pwede naman nagkataon lang, di ba? Pero parang kasing medyo timing nga. Saka hindi kasi sa akin, yung kay Cassie, yung lyrics are very telling. Oo nga. Di ba? So kasi naman Cassandra, ikaw naman. Sabing parang parang ginawa niya lang siyang alibi o ginamit lang something. Gamit lang siya. Kasi naman ikaw, Cassandra, huwag nang magdrama-drama ng mga ganyan paggamit ng lyrics si Olivia Rodrigo. Siya pa tuloy yung sumisikat. Sabihin mo na lang kaagad, diretso, ang kantang po ito ay para kay Darren Espanto kasi inis ako sa kanya, ginamit-gamit niya ako. Tapos, Tama kayo. Ako naman eh. At ikaw rin naman, Carmina, nanay ka na, yung mga away ng mga anak, huwag na pakialaman. Di ba? You can only do so much for your children. Siyempre, protective rin naman kasi. Di ba? Alam mo naman ang mga nanay. Alam ko nga, ang mga nanay, pero Carmina, ikaw nga, pinagsabihan ka ba ng nanay mo nung umibig ka kay Rustom Padilla? Tama kayo. Ako naman eh. Nakakaloka ka? Tapos ngayon kay Cassandra na ang tinutino naman ni Darren Espanto kung parunggitan mo, ha? Yan ay kung siya talaga pinarurunggitan mo. Pero please, Mina, huwag nang ganyan. Hayaan mong mag-grow, madapa, tumayo, si Cassandra at si Maverick on their own when it comes to romance and their relationships. Kasi bilang nanay, di ba, Glenn, you can only do so much. Ikaw nga, Ning, hinayaan ka lang nanay mo umibig kay Rustom, ng tatay mo. Support sila. Hanggang sa pagtanto ni Rustom na binibidigan ng hari pala siya. Ang nakakaano lang, di ba?
kumbaga, dahil parang sabi nga, bagong apple of the eye, kasama, nabuhay yung shipping kay Lynn at saka kay Darren, di ba? Parang ang ano lang na, si Kailin nga, dati sa kapatid, di ba? Sa kapatid ni Cassie. So parang, ano ba, rumble ba ito? O kaya para mananadya ka na rin. Sinabi talaga nananadya si Darren. Nananadya ka ba, Darren? Parang yung ata gusto sabihin ni Carmine. Sa yung sa guesting ni Kailin, parang merong gustong sabihin si Kailin, pero parang pinigilan ni Darren. Well, at least that's cute. And whatever is their private conversation nila. Sa akin na lang, again, sa mga artista ang hilig-hilig sa cryptic post, kagaya nga ng dating pinapayag lagi ni kumaring ultra maldita na si Alex Brosas, na still nagre-recuperate, nagpapalakas at nagpapaganda ng kanyang kalusugan, magpakatotoo na agad. Sabihin na, diba, ba't papakryptic? Kasi gusto niya lagi kayong pinag-uusapan. Gusto niya humahaba ang mga threads sa social media. Yung totoo. Paunti-unti daw para lagi nasa balita. Diba? Sa akin kasi, kung talaga solid ang inyong pinaglalaban, bagsak. Isabihin ng totoo. Because the truth will always set you free. The truth will set me free. Lalo na kung totoo kayo sa inyong saloobin, at ginasabi niyo ang katotohanan, hindi nyo ginagawa dahil gusto nyo manakit ng damdamin ng ibang tao, kundi sinasabi nyo ang bersyon nyo ng katotohanan, alali na mo sabihin na itong post na to ay para kay Darren Espanto kasi nakasaktan ako para sa anak ko sa ginagawa niya sa kasalukuyan. Sa tingin mo, kaya rin nilang gawin yun? Kaya rin nilang gawin yun. Diba? Bakit hindi? Diba? Lalo na on national TV, sinabi ni Darren, best friend lang, diba? Oo nga. Siyempre, kung nanay ka, kung halimbawa alam mo ang katotohanan na nagrelasyon ng anak mo, papayag ka nga ba naman ng gano'n? Pwede mo naman sabihin niya gano'n eh. Diba? Hindi ko lang talaga maintindihan. Bakit best friend lang? Diba? At pwede mo naman sabihin yun in a very Jacqueline Jose kind of way. Na monotone ka lang, Mina. Nasabi ko to kasi nasaktan ako para sa anak ko. Darren, hindi kayo lang mag-best friend ni Cassandra. O, ganun lang. Pwede na! Diba? Suwabe lang. Binibigyan mo na ng tribute si Jacqueline Jose. May pa-tribute. Diba? Kaysa pa cryptic post, naiirita ko siya ng ganun kapatid. Diba? Parang, ang dating sa akin, showbiz na showbiz ang cryptic post eh. Oo nga. Diba? Alam mong parang, binubuhusan mo ng gas yung apoy. Gusto mong maglagablab palalo para lagi kayong pinag-uusapan, lagi kayong, ano nga ba talaga ang susunod na kabanata? Pero kung sinabi niyo ng totoo, diretso, ganyan. Ako ang wish ko lang, Darren, push. Kung nagagandahan ka, nakutuwa ka kay Jillian Ward, sabi mo naman single ka, sabi mo naman best friend mo, si Cassie, at pauunawaan niya ang pagiging mag-best friend niyo, push. Ang ganda-ganda naman ni Jillian Ward, matalino pa. At bagay kayong dalawa, basing it from the TV clips that I saw. At kung talagang pwede niyong i-reunited and it feels so good, ang ship niyo ni Kailin, why not? Wala na imposible ngayon dahil sabi nga ni Attorney Felipe Gozon, di ba? Wala lang network war. Network war is over. For GMA and Channel 7. Diba? For GMA and ABS-CBN Studios. O kung ganyan nga, malaya na, hindi na magtatago-tago just so in case maging close kayo ulit ni Kailin. At yung mga maiinis at magagalit sa inyo, care. Diba? Ay importante, masaya kayong dalawa. Ikaw ba, Glenn? Kayo naman mas gustong mapunta si Darren? Kay Kailin o kay Jillian? Kung iglaw ang fairy godfather nila. Kahit kanino naman, bagay naman siya. Pero para maganda rin yung Darren tsaka Jillian. Yes, oo, di ba? Kasi parang silang yung altang-alta. Yung parang opa tapos isang manika-manikaan, di ba? Ang mahal-mahal nilang love team. Pag tinignan mo sila, pangyayamanin. Yung parang sila mga pang Dear Heart ni Sharon Cuneta noong araw. Yung mga PSI Love, na puro mayayaman ng mga bida.
Or pwede silang pang Meteor Garden, yung mga ganon. Oo, yun nga. Yung mayayaman, sosyalin. Correct. Diba? So, Darren, good luck. Kay Jillian, kay Kaylin, kung sino man ang magiging close talaga ni Darren, only the future knows the answer. At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show. Ang Tara Natalakayan Showbiz Edition.